yung ating photographer, cameraman, videoman. Good morning ka muna kayo, no? Kay Tita Aida. Sa lahat po ng mga katekwan dyan, good morning po. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. God bless po. Thank you. So, napag-uusapan nun namin yung katekram, yung final decision talaga ni Kuya. Kasi, sa akin kasi hindi mo mawawala sa akin yung itatago mo yung kikitain mo siya, kaya gusto nyo talagang yung final decision nyo doon. Pero sa'yo, talagang talaga yung mo, yung nasa, yung plano mo talaga. Ayun nga po, yung mapaganda ko yung buhay niya. Tsaka, nangako po ako sa inyo, di ba? Basta yun lang ako, yung pangako ko na yun. Seryoso ko. Tsaka hindi po pwedeng mangyari yung gano'n na papasal-pasal ako doon kasi parang sisirain ko ulit pag-aaral niya. Pag gano'n po pwedeng hindi nyo na siya tulungan. Pag gano'n pupunta-punta ako doon. Totoo yun. Kasi sisira siya sa namin. Paano magiging man yan? Yung yung plano? Baka makatulong ako sa'yo. Ano yung plano mo? Ako yung plano ko sa sarili ko baka magtrabaho na lang muna ako kung katulad yung ko doon, may problema rin ako doon, para maayos ko rin yun. Mabayaran ko dapat bayaran doon. Anong problema? Nagkaroon ka pala ng ano yung problema mo? Yung doon Pero kung maselan, huwag mo nang iyo. Hindi naman. Yung nautang ko lang, yun lang. Yung nanisip ko kaya hindi ako makapalik-balik Ba't doon. ka nakautang? Hindi ba't yung binigay ko nga doon yung binayad ko nga doon yun nga yun. Paano binayad? Yung nakaraan. Paano nga yung kwento mo doon? Alam niya yun, yung una yun, yung naano niya ako sa ano. Hindi, mo na dito para maging open na tayo. Yung unang naliligaw ako ba na blackmail niya ako. Siyempre, natakot din ako, binayaran ko ng gano'n. Inutang ko lang yun Kaya hindi rin ako makauwi din sa amin Yeah. Dahil, kumbaga, wala pa ako pambigay. Kaya umalis ako sa amin. Ano ba yung feeling na parang, sabi mo kasi, naman okay kayo, nagliligawan kayo. Tapos sabi mo, paano binlockmail? Dahil siguro nung una hindi niya alam. Ano yung kwento nung blackmail doon sa kinakwento mo? Yun yung gusto kong linawin sa Ano yun? Kumbaga, naliligaw ko dito, hindi niya pa alam. Tapos nakakita kami nito na nag-aaligan, ganyan, sa kubo. Bigla niya na akong, ano yan kuya, ba't ganito, ganyan, ganon. Tapos hindi po pwede ganyan, ganito, ganyan, ganon. Papaano kita, ganon, papaano nga ako sa ano. Sabi ko, bakit naman ako, wala akong ginagawa Hindi, ganito, ganyan, ganon. Tapos mga ilang araw, kung gusto mo, ganito na lang, para hindi na kita ipano. Bigyan mo na lang ako ng ito, ganyan. Wala na, notice na ako, sige ka. Tapos nung binayaran ko siya, nagalit to, ba't daw binayaran ko? Alam mo yung kusang lobby ka kung nagkakalit. Kuya, wait lang. Linawin mo nga, ba't kailangan mong bayaran si nanay? Tinakot niya ako na ipapakulong na ako dahil bata pa raw to. Ganun daw. Kakasuhan ka? Oo, kakasuhan ako. At siyempre, natakot ako. Sabi ko, seryoso naman kako ko dyan. Hindi ko naman kako yan iiwanan o tatakasan. Paninindigan ko kako yan. Sabi ko Tsaka, wala naman kako kami ginagawa. Ano ba kayo mo? Kahit na, nag-aaligan kayo kung ano yan. Sabi ko ganun. Akala ko, kung yung pala, aabot sa punto na ganun, magbabayad ako sa kanya. Para lang maayos yung problema. Para ikaw wala nang umabot sa ganun. Na magsasampa siya sa Sa kanya natahimik ang buhay ko Sa kanya nga lang ako nagtino ng tuluyan Marami rin akong mga pagkakamali sa buhay ko. Akala ko nga, baka nga hindi na ako tanggapin ng langit sa dami ng kasalanan ko Sabi mo yun, ibig sabihin, gano'n na lang yung mga nagawa mo. Pero nung nakilala ko siya, siyempre, lahat sa akin, yung bago, lahat, pinursige kong baguhin lahat. Lahat, iniwasan ko, lahat ng bisyo. Ano ba yung mga kasalanan mo na sinasabi? Mo nga, ba't ka nagkaroon ng ba't nasabi mong hindi ka tatanggapin sa langit? Marami na pinagdaanan sa buhay, mga pagkakamali. Pumatay ka na? Ay, hindi ko kaya pumatay. Malabo yun.
Malabo mangyari yun. Sige, ikwento mo sa akin kuya yung ano, yung... Ano kasi ako, yung buhay ko magulo rin, broken family ako eh. Ako, sa aming magkakapatid, ako lang yung lalaki. Oo. 3 yung babae kong kapatid na puro babae. Tapos nanay tatay ko nagkaiwalay. Mm. Maaga nag-asawa yung mga kapatid kong babae, ako yung kaulilan nag-asawa. Di 6, Apat kayo? 15, mga ganun, Tapos, nag-asawa. pangilan ka? Ako panganay, pangapat. Ay, ako yung, 4 kami, ako panganay. Paano simula yung gulo sa buhay mo? Palaboy-laboy ako. Nakarating ako ng Maynila. Naikot ko yan, Nabotas, Cavite. Ilan taon ka nun nung naghiwalay si mama at papa mo? Siguro mga ano ako noon, di 6. 16. Tapos 4 na taon akong nagpaikot-ikot sa Maynila. Ah. Hanggang sa tumutong ako dito sa Bulacan, 20 anyos. Wala ka bang mga tito, tita na nag-ano sa'yo, nagpayo, kinuha ka? Meron naman akong mga tiyahin na babae na nagpapayo sa akin ng ganun. Kaya lang yung kukunin nila kung hindi nila ako, may mga ano rin sila eh. Pamilya? Hindi ako pwede sa bahay. Hirap din, hindi din kaya. Ano ba yung pinasok mong gulo? Una? Marami. Sa Maynila, kung saan-saan. Nakikipagagawan ako ng pagkain doon. Mm. Kinakalkal ko lang sa basura yun. Bago kumakain yun, kailangan ko pa na makipagagawan. Oh. 16 ka nung napunta ka sa Manila. Ba't ka napunta doon? Ba't nalaman mong magpunta doon? Nung mangkas ako sa mga biyahe-biyahe ng gulay. Wala akong mapuntahan eh. Nagkargador ka din? Nung pagising ko na sa na ako, Divisoria. Oo. Doon, nagkargador ako doon. Tapos hanggang sa, hindi rin ako tumasa sa pagkakargador dahil maraming mga mas bara ako sa akin doon eh. Malaki. Pinalis ako. Hindi ka ganun kalaki yung katawan mo. Ngayon nga, hanggang sa nakita ko na yung ginagawa nila doon, kung paano sila kumain. Malinis naman eh. Mm. Ginaya ko. Tapos hanggang sa naisipan ko na mag-pedicab. Mm. Paano mo nakuha yung pedicab? Kuya? Umano ko doon, may kabarkada ako na nakilala na kung gusto ko na mag-pedicab para daw magkapera. Mm. Mura lang daw yung bayad ng yung pinaka-boundary. Mm. 50, tapos sa akin na lahat ang kikitain. Anong nangyari doon sa pedicab? Na yun, nung nagpe-pedicab ako, doon na nag-umpisa lahat. Napasok ko na lahat ng bisyo. Hindi naman ako nagnakaw, kaya lang mga bisyo. Anong gaya ng anong bisyo? Rugby. Nag-umpisa ako sa rugby. Sunod, marijuana. Drugs na? Yun, sunod, drugs na. Tapos yung mga may gamot pa na marami akong nakilala eh. Tableta? Nasama ako sa mga... Yung umaga na kami nang uwi. Mm. Sa isang sa isang compound, sama-sama kami doon. Ano na, halo-halo na, may babae na, lalaki. Sama-sama na kayo doon. Sama-sama na. Hanggang sa isang araw, bigla na lang akong nung nagpe-pwede ka pa pauwi. Mm. Bigla na lang, parang nagdilim yung paningin ko. Tapos yung puso ko parang bumilis yung tibok. Tug-tug-tug, ganon. Dahil doon sa mga, sa drugs. Tapos nung bumibilis na yung tibok, parang akong laging kabadong-kabado. Takot sa tuko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nun. Pumunta na lang ako sa may maliit na chapel. Parang na simbahan. Nandun lang ako sa isang sulok. Magkano lang ako. Mamatay na yata ako. Sabi ko, doon ako nakapatawag din. Sabi ko, sana Lord, wag muna. Kasi gusto ko pa ako mabuhay. So, nasambit mo si God. Natawag mo siya. Paulit-ulit ko siyang tinawag niya. Sabi ko, wag muna ka ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tatanggalin ko ako lahat. Ilan taon gano'n? Na siguro ako mga 17, 18. 18. 2 years nakalipas nung nakapunta ka doon. Ba't nagtuloy-tuloy yung gulo ng buhay mo? Ano sa tingin mong kulang? Ano yung wala sa buhay mo kung bakit nagpatuloy yung gulo? Wala akong masandala na wala akong mapagsabihan na totoo, yung tiwala. Siyempre, marami akong gustong kausapin nun kaya lang wala na akong tiwala Dahil mag-isang ako Ba't nawala yung mga tiwala mo? Linawin mo nga sa amin. Meron ka bang pinagkatiwalaan tapos may ginawa siya sa'yo? Meron kasi yung pinagkatiwalaan babae dati. Sa kanya ko lahat kinukwento. Yeah. Nagtatrabaho ako noon, matino. Tapos nung pag-uwi ko, gano'n. Doon nasira ng tiwala. Linoko ka? Naabutan ko mismo yun sa mismong bahay. Mismong barracks namin. Paano anong ibig sabihin, girlfriend mo? Oo.
Tapos, Ex ko sa Cavite. pag uwi mo, nakita mo, Ganun. anong ginagawa? Ganun, may ginagawa na sila. Inumutan ko. Hindi ako nakaimot na, kaya panood ko lang sila. Oh. Hanggang sa umalis silang dalawa, pati yung ex ko. Hindi ko pa nakakausap. Buti hindi ka nagwala, di mo sinaktan Hindi, sila. naka ako eh. Tulungan na lang ako sa bahay. Kaya ako lang yun. May kinakausap. Blanco, naging ano ka nun. Anong naramdaman mo nung nakita mo nun? Yung girlfriend mo, ganun. Eh, siyempre, hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yung gano'n. Oo. Tapos yung lalaki, kilala mo. Hindi ko rin kilala. Hindi mo kilala. Pinabayaan ko na yung lalaki, lumabas na ako sa akin eh. Ako lang. Pagkatapos nun, ano nung nangyari sa buhay mo, kuya? Hanggang sa nakatungtong ako ng Caloocan. Mm. Pagtungtong ko ng Caloocan, may nakilala naman ako doon na parang tinuring ako kung hindi iba. Mm. Parang tinuring niya akong kamag-anak. Gano'n. Yeah. Ngayon, meron daw sayawan party dito sa Bulacan. Mm. Pesta gano'n. Mm. Di, pilit ako sinama. Di, sige ka ako, sumama ako. Ngayon, nakatungtong ako ng Bulacan. Mm. Nakilala ko naman yung napangasawa ko. Sa tigil yung... 18 ka yung nun? may anak akong dalawang anak. Ano na? Magna-19 na ako yun. Magna-19. Oh. Nakilala ko yung nagkaroon ako ng dalawang anak. Nasaan ngayon yung dalawa mong anak, kuya? Nandiyan pa rin. Ilan taon na ngayon yung panganay? Yung panganay, 14. Tapos yung bunso ay 3 taon. Kumusta sila ngayon? Lalaki, babae yung panganay? Parehas lalaki. Ah, okay. Nag-aaral sila? Parehas nag-aaral. Okay naman sila? Kumakain naman 3 beses sa araw. Kaya lang yung... Sino nagpapalaki sa kanila? Yung asawa ko. Ah. Doon ako naawa rin ako doon sa asawa ko. Bakit? Kasi hirap na siya, kakapalaki doon sa akin. Tapos ikaw, wala kang ginawa kundi atupagin yung bata. Sorry sa binubuksan ko lang yung Gusto ko lang maintindihan mo yung mga mali mong ginagawa, ha? May kailangan kang buhayin. Napakalaki ng responsibilidad mo doon. Yung pananagutan mo doon dahil may 2 kang anak doon. Tapos inuuna mo pa yan. Hindi kasi naging masaya ang pamumuhay ko doon. Ano yung mali doon? Ba't kayo naghiwalay? Para akong preso doon eh. Kasi hindi mo nagagawa yung gusto mo. Hindi naman sa gusto ko. Gusto kong magtrabaho. Hindi ako makapagtrabaho. Ba't tayo ka magtrabaho? Siyempre, lumabas na ako sandali. Ayaw niya akong pagtrabaho eh. Di baling minaraw ako ng bahay. Di baling isa na lang magtrabaho. Basta nasa bahay lang ako. Alam naman nila yun. Alam nila. Oo. Kasi pagka nasa bahay ako, tumatawag sila sa akin ng kumusta. Makikita nila, nasa loob lang ako, hindi ako makalabas. Yeah. May problema. Masyadong para akong nakakadena doon. Anong kinakatakot sa'yo? Ewan ko. Ibig sabihin wala siyang tiwala sa'yo, kuya. Ayaw kanyang lumabas. Ibig sabihin, may, kumbaga sa talagang may ginagawa kang Wala ako. Ang trabaho ko lang naman doon eh, pag may tumawag sa akin sa bukid, sasama ako. Contraction, sasama ako. Pag may nagpatato, tatatuan ko. Yun lang naman trabaho ko doon eh. Gusto mo magpatuloy sa ganyan, kuya? Sa magulong buhay. Ay, hindi yun. Kaya nga ako hanggat maga, inaayos ko. Okay. Thank you, kuya. Hanggat maaga, mas gusto nating umayos yung buhay natin. Piliin nating hanapin si God. Ipamahay mo dyan sa puso mo si God para makaiwas tayo sa mga mali. Tapos, darating yung punto na sisisihin mo si God na bakit ganito yung buhay ko. Sino bang pumipili? Sinong gumagawa? Ako. Ikaw ang pumipili eh. Pero kung nabubuhay tayong lahat ng ginagawa natin, sinasangguni natin kay God, tinatanong natin siya kung okay ba to, tama ba to, alam nating tama't mali, maayos yung buhay natin eh. Kasama yung ating Diyos, maayos naman yung buhay natin eh. Gumugulo lang talaga pag wala si God. Yun lang ang masasabi ko. Kaya nagpapatuloy yung kaguluhan sa buhay natin.
Kasi wala si God sa buhay natin. Yun yung totoo doon. Ngayon, kung magpapatuloy ka sa ganyan na habang buhay gugulo yung buhay mo talaga. Hindi ka magkakaroon ng masayang buhay. Pwedeng pagka nagsasama kayo, masasabi mong masaya pero hindi yung panghabang buhay. Isipin mo, panghabang buhay ba na kaligayahan yan? Hindi. Balibaligtarin mo man yung mundo, hindi mag-o-okay. Hindi magiging habang buhay kasi kasalanan eh. Oo. Hindi sa mata ng tao eh. Hindi sa mata ng tao. Kumbaga, mali talaga eh. Titignan mo si God. Tsaka wala kang dapat patunayan sa tao. Kay God. Sa ngayon, sa mga napag-usapan natin, ano yung parang tumatakbo sa isip mo? Wala naman tumatakbo na ibang sa isip ko, kundi yung lang. Yung mag-aaral siya na maayos eh. Yung mapaayos yung pag-aaral niya. Sino matimbang ngayon? Siya, tsaka yung pamilya mo? Wala naman ang matimbang sa kanila. Kasi matimbang sa kanila? pag alis ko kasi dito, ayusin ko rin sarili ko. Bago ko marap dun sa mga... Paano mo ayusin yung buhay mo? Paano mo sisimulan? Umpisa ko muna sa sarili ko. Sabi nyo nga, lumapit kay God. E di mag-uumpisa ako doon muna. Baka doon ko makita yung Doon talaga. Saan pa ba? Doon maayos yung buhay natin sa ating Diyos. Para humarap man ako sa harapin ko, di malinis na ako, hindi na magulo ang utak. Kasi ngayon magulo pa dahil kaka-release lang eh. Saan ka pwede magtrabaho pagka... Dito. Yan yung talagang plano mo. Pupunta lang muna ako sa tito ko ron. Kasi yung mga ibang trabaho mo dati, kargador eh, no? Tapos? Cargador, construction. Ka ba? Nagbukid ka? Bukid. Kaya lang, wala doon eh. May mga bayad pa sa doon. Buwis na, kung tawagan. Ganun talaga. Magbubuwis ka. Pero ang pinakagusto ko sana, meron akong lambat. Lambat? Kasi lagi ako nangingisda sa hanggat. Ang panganang buhay ko dati, tapos may pana ako, tsaka salamin. Yung nga po, kumikita na ako nun. Bibili ka. So, para magkaroon ka Huwag nga sana, lambat, ang gusto ko. Magkaroon ako nun. Ano na lang yun eh, ayan, parang ganyang kataas. Saan na to? Tayuan na yan. 37. Kaya lang mahaba yun, mula rito hanggang sa truck maabot yun. Pagka... Sisid ka? Sinisisid ko, may dala akong pana. 37 pa lang. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Ayun, kung meron ako nun, parang siguro nangingisda. Doon lang sa may Sarapay, yung ilog na malagan. Doon lang ako nangingisda. Doon lang ako nangingisda. Magkano aabutin lahat nun? Ay, pagkasakin eh, baka umabot ng mga 3,000 mahigit. Wala pa yung nun, pang ilalim. Ako na ang gagawa nun para makatipid. Iniikot ko lang sa lata yung alambre. Iikot ko sa lata, tapos gugupit-gupitin ko ng pabilog na ganyan. Tapos gugupit ako ng maliliit na wire. Isasabit ko yun sa may lamba, tapos pag duduktokin kong gano'n yun, isa-isa. Hanggang mapuno yan lahat. Sa tingin mo, mas okay ka doon. Doon ka magaling kasi. Oo, yun talaga. Tsaka yun, wala akong Magkano kinikita mo doon, Kuya, dati? Kumikita ako ng doon. Pag minsan may nadja-jackpot ako doon, kumikita ako 800. Minsan 400, may ulam pa ako. Kuya, huwag kang sisira sa usapan natin na wag mo nang pupuntahan doon, no? Mapapangako mo ba yan? Nangako ko sa inyo. Okay. Anong mapapangako mo ngayon sa amin? Hindi lang sa akin, pati sa Katekram. Pangako ko sa kanila na yan hayaan ko na munang mag-aral, magdire-diretso na ng pag-aaral. Kasi para din naman sa ikakabuti niya. Tsaka sa ikakabuti ng lahat. Tsaka kawawa siya, Kuya. Huwag mong... Sorry sa word ulit ha. Gusto ko masiksik kasi sa utak at puso mo na huwag mong samantalahin yung pagkabata niya. Naintindihan mo po ba yung ibig ko sabihin? Huwag mong samantalahin yung pagkamusmos niya, no? Ikaw kasi yung may isip, so dapat ikaw yung
yung magtatama ng mga mali, no? Ikaw yung magsasabi ng mga bawal, ganito, ganyan. Nilalayo lang kita sa kapahamakan. At alam ko may reason at purpose si God kung bakit tayo nagkatagpo. Kung bakit mo siya dinala rito. Kasi hindi din naman ako papayag, hindi din kami papayag na nandito kayo tapos hindi kami gagawa ng aksyon. Hindi kami tutulong doon sa bata. Nandito ngayon si Ate Janet. Hinihintay po namin si Nanay dito. So napaliwanagan mo si Nanay kagabi. Ano yung magiging buhay sana nung bata doon? Sa ante, sabi ni, tinanong ko si ate, paano pa ate nangyari yung ganyan? Kaibigan mo pala siya. Kaibigan pala niya. Bakit naman po sa ganyan? Kasi ate, umaakit din lang sa amin. Kasi nagtatrabaho daw sila. Yung anak lang doon yung puso, ang nag-ano sa kanya na nasa Seattle yung dalawa. Kaya doon lang daw siya nag-ano. Kaibigan pala niya. Hindi, tapos, anong... ang masaklap, si Kuya, kasi edad lang ng anak ng babae. 13 years old nga Oo, nang... kasi edad na anak din. Oh. Yung... Yung bunso niyang anak, kasi edad yan. Yun Tapos lang. ang ano ko pa, sabi niya, ate, wala nang problema, wala naman. Hindi naman kami kasal ng Nung una niya. Huwag mo sabihin walang problema. Malaking Malaking problema kahit hindi ka kasal, may anak ka, minor yung inano mo. Hindi naman kami 13 years old. Kaya nga 13, sabi nga ni ate. Tapos, di ba unang ano sa kanya, 15. Tinanong daw ni ate at sa yung anak niya. At sabi, kasi yun daw sinabi ng lalaki. Huwag daw siya sabi ng lalaki. Kaya si ate, nagkano rin siya, sigurado ka, itong lalaki, tinuturuan yung anak niya. Hindi sinungaling. Sabi ko nga kay Tekram, kahit na nasa akin niya sa promise blood, okay lang kung nandun eh. Ang problema ko dyan, andito lalaki, diba? Oo, magkikita at magkikita. Eh, hindi rin pwede na hindi talaga ano. Yeah. So yung decision nila na sumama sa mama nila, mas okay pa din, Mas ano? okay yan. Sinabihan ko si ate, basta ate tutukan may anak mo. Kahit na may trabaho yung kang ano, ipaubaya mo na lang sa asawa mo. Kasi mas kailangan ng anak mo yung kalinga mo, yung paggabi mo sa kanila. Nay, ano na po? Anong desisyon na po ni ate? Okay na? Diretso na po tayo? So ngayon po, mamimili ho tayo ng mga uniform, bag, sapatos, mga ganun gamit po. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung susuotin niya sa school po dito sa papasokan niya sa matiktik po. Kung anong kulay. So, dediretso ho tayo dun. Okay po. Pero saan ho kayo namimili ng ano pala, ng uniform? Sa garay po. Ay, doon na lang kayo mamili. Oo, Kasi doon na lang. nandun na rin lahat ng uniform niyan. Nay, tanungin ko lang kayo, doon sa nakita nyo sa Promised Land, sa tingin nyo, hindi ba mapapabuti yung anak nyo doon? Mapapabuti naman po. Maganda naman po yung yung kanto nila doon. Pag-aalaga sa mga bata, nakita ko naman po. Naguguto. Saka okay po sila. Lahat po ng pangailangan na nilang gamit po, ando doon po. Yun nga po sana eh. Yung gusto ko sana, Ate Janet, doon tayo makabawi sa mga nangyari sa buhay niya, kahit yun lang. Kasi hindi natin masasakop yung utak niya ngayon eh, no? Kasi nasa alapaap siya ng... Dun, parang yung mundo niya nandun kay Kuya. Andun na nga. Yung tinanaano ko kahapon. Sabi ko Nag-uusap niya kami, nakaano sa kay Kuya. Di ba? Sabi ko nga sa kanya, para ka akong inaalam ka ako yung hindi mo kayang iwanan yun. Baka ka ako ganyan-ganyan tinuturoan ka. Hindi ka, mama. Sabi niya gano'n, hindi ka talaga. Ako ang may gusto nito. Basta na ganito ha. Kaligtasan po nung anak niyo yung iniisip namin dito ha. Apo. Kayo po yung makakatulong po namin para maayos po yung buhay niya, no? Number one dyan. Nanay Gadget. talaga. Ay, gadget. Gadget at saka yung Apo. kalinga ng magulang. Tsaka Nay, ito yung maganda rito. May pagkakataon po kayo na lahat ng nasa isip niya na binibenta niyo siya, matatanggan niyo ngayon yun. Babawi po kayo.
Kasi isip niya, buong isip niya, binibenta niyo siya. Tuwing gagalawin siya. Yun po yung ano niya. Hindi na naikwentuhan ni ate. Doon po ako masyadong nasaktan. Yung sa haba-haba ng panahon, para siyang dinudurog yung puso. Pero tignan niyo pagka tinatanong ko, ano ba, kumusta yung ano mo kay mama, ganyan. Parang wala lang. Parang ganun. Ibig sabihin, Parang kulang sila ng communication sa bahay. Yun ang ano nila. tsaka siguro hindi niya, parang mahirap din mag-judge kasi parang yung love, parang nakikita kong parang, Okay naman po kami niyan sa bahay. Ang pag-uusap po namin niyan sa bahay, wala pong ano kami na yung wala po akong alam sa kanya na tinatagong hinakit niya sa akin. Pero pag sa bahay po kami, okay naman po kami. Okay Masaya naman. po kami. Pero ate, pag halimbawa nasa bahay na kayo, balik eskwela siya, di ba? Opo. Pakiusapan mo siya ng maayos about sa gadget. Opo. Yun lang mawala. Maano na siya. Kasi kailangan mag-focus sa pag-aaral. paano kaya pwede yun? Kasi panigurado di papayag na walang cellphone yun. Yan yung ito lang maano ko ha. Hindi siya papayag na walang cellphone. Pero nakiagot pa rin bakit ako. Natanggal ako ng gadget. Oo nga. Naitago ko yun. Bakasyon ko na lang ibigay. Gusto kong malaman ano po ngayon yung ano. Kumusta po kayo ngayon, Nay? Ano yung nararamdaman nyo? Ano yung parang nasa isip nyo? Okay po yung pakiramdam ko ngayon kasi yung dati po. Kahapon. 7 days na palang wala sila. Paano? Paalam ka na, Ate Janet. Andun pa yung mga anak niya. Ayaw nga pala. Sabi ko kay ate, paliguan mo na bago. O sige. Tapos dito na ho tayo magkita, Ate Janet. Thank you, Ate Janet. Paliguan ko na. Iwanan na lang po. Akin na po. Thank you po. Thank you. Thank you, Ate Janet. Thank you.